reason why this is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Network News. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na mga barata, balikan niya ito na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal paman giraray. Naginahigot na koordinasyon ka na lokal na gobyerno ka na Batangas asin ka na Departamento ka na Agrikultura o DA para sa mga lakdang na magpapakusog sa agri-sector ka nasyon. Rason kung tanong tanay pasunod ang Grains Terminal and Trading Project ka na Sororo Ibaba Development Cooperative duman sa probinsya kan Batangas. Sa inaugurasyon ka na 270 milyon na pesos na state-of-the-art project. Sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nailing ka na Batangas sa LGU asin na kan Departamento kan Agrikultura ang kakulangan sa supply ng feeds. Kakampi mo Network News. Rusog pa sa Presidente na ninulidig dito, tulos man na nakipagtabangan ang gobyerno sa SIDIC tanganin na masimbagan ang kakulangan na sa supply na sa feeds o itong pagakan kan mga atama na ayop na pang-agrikultura. Sabi pa ka na Presidente sa tabang ka na Departamento ka na Agrikultura o DA, siling man na World Bank, nangyari na ma-realisar ang pasilidad na inis na iguanin duwang silo na may kabilugan na kapasidad na 12,000 metrikong tulinadan in mais. Katumbas manini ka na 480,000 na sakunin feeds para sa sobra sa 100,000 na urig o halos 600,000 na manok. Lado ka na extrajudicial killing o AJK victims dapat manamadangog sa tao ka na isyo ka na pag-arestar kidating Presidente Duterte. Dahil dapat sarusan ng lado ang istorya ang dapat na daugon asin na inaaram ka na publiko. Dapat sigon ki communication na Undersecretary Claire Castro dahil pagalingawan ka na mga Pilipino ang istoryaman ka mga biktima ka na subot extrajudicial killings o EJK sa rarom ka war on drugs ka na Duterte administration. Sa tao ka na iso sa pag-arestar ki dating Presidente Rodrigo Duterte mantang sa aninulis sa crimes against humanity, sinabi ka na opisyal na daini panahon tanganin magkarakarampihan na ano pa man nasubot na pagtubod na political kanserong individual dapat gabos ang nasa lado kan hustisya para sa tunay na pangangaipuhan kay ni. Kasumpay kani pinagpagirumdum ni PNP sa IDG Journal Nicolas Torre ang mandamiento kana mandamiento de aresto na nagdara sa dating presidente sa dahig asin ang mga reklamo kana mga simpleng Pilipino. Nanawara na nina paglaom sa judicial process sa ram kana kaaging administrasyon. Ninulit akong dahil sinda naggarani sa sarong neutral na korte dahil mangyayari ang pag-arestar sa dating presidente. Kakampi mo Network News. Oras niya tungo niya na 11 minutos sa makalis na oras na alas 5 ni na pagkaaga. Binamanong report lagi ka na sa luwas sa PSA Kamsur. Liwat na nagpatanid sa nagpapabistong nag-update ni na Pilsis. Aramon niya ito na detalyas ka na bareta sa pagi ni Maiko Garcia. Ipinahayag ni Provincial Statistical Supervisor Raul Aspe Jr. kang PSA Camarines Sur na iguanang mga nabiktimaning pang-i-scam sa messenger o kaya sa text message na nagpapamalo-malo na taga-ahensya sinda. Liwat din ang pinagramdam ang publiko na mag-ingat
sa mga nagpapabisadong taga PSA o fixer kang gobyerno na nagagading impormasyon o kung kaya man mapa-update dakan sa mga national ID. Igwa kaya mga nagagading personal na impormasyon. Arog kang mga pangaran hanggang sa mga account number, GCash number, nagagading OTP, verification code, PIN number, litrato ng valid ID as in selfie para may laag niya sa ID, alagad na pwede mayning magdara ng peligro na makuha ang sa imong interong impormasyon, malimas ang sa imong kwarta. Tinawando ni Aspe na ang PSA, igwa ng mga lugar para sa mga step 1 and 2 kang PhilSys registration. Tungon sa mga opisina, mga mall partners asin kung igwa man sindaning barangay o community caravan. Ang sisayman, na madadakop asin mapatunayan na nagluloko sa mga araw kaning scam, pwedeng mapadusahan ning pagkakakulong ning maggang 10 taon asin mamulta ning maabot sa 3 to 5 million pesos. Dagdag na bareta sa lahat lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalo sa SMG Sir Michael Garcia, sabi naman ng report na gikan sa luwas. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya na mga bareta, balikan niya ito na detalyes ka na sa tuya na mga bareta sa lado nasyonal. Loyalty check sa mga soldados na ikaipuhan sigon sa Philippine Army. Dahil kinakaipuhan na magsagibok na Philippine Army ni na loyalty check sa mga soldados. Ini ang sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louie Di Maala sa likod ka na ribok sa politika sin pagkaristar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon kay Di Maala, mantinido nga profesional asin nakatutok sa senda nga mandato ang nabilog na Persa Armada kan Pilipinas o ang Philippine Army na idepensa na libertad asin na soberenya kan na Pilipinas asin na magsunod sa chain of command. Pinaimutikan man ni Di Maala ang nagkapirang report na may nagdidimiter ng mga soldado sinuli sa pagka-arestar sa dating presidente. Sigon pa sa iya mayo sa sendang organisasyon ang nagdidimiter sa serbisyo, ninulitan mantinido sindang loyal sa konstitusyon asin sa mga namamanuang Pilipino. Oras siya tungo niya na 15 minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pagkaaga. Sa iba pa na detalyes ka na situyan na mga bareta. Pagpapaiwas ka na compulsory insurance coverage kan OFW sa pinagproponer ni Senadora Jinggoy Estrada. Itutulod ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na sarong propestong lay na magpapaiwas ka na compulsory insurance coverage kan mga overseas Filipino workers o OFWs para masakop maging ang mga rehire, direct hire asin na government hire. Sa irarom ka na pinagasunad na Senate Bill number 2948 kan Senador. Aambiendahan na ka na Republic Act 8042 para dain na dapat ipako ang napagbayad kan mga insurance policies sa mga OFW. Sa irarom kaya ka na presenting lay, solamenting ang mga agency hired lang ang may compulsory insurance coverage. Kakampi mo, Network News. Sigon pa kay Senador Jinggoy Estrada na sa iyang propestuan na mataon na financial security sa mga OFWs. Asin na sindan na pamilya kung may atubangon sindan mga day pinagalauman na pangyayari asin na may siguro siguro sa mga paninimbagan kan mga recruitment agencies sa patinaan sindang foreign employers. Pinagatalaan ka na propesto na solamente mga insurance company na o mga insurance company na rehistrado sa Insurance Commission asin day mababa sa 5 taon ang operasyon ang pwede na maging kwalipikado. So sugoon man ang insurance providers na magkaigwanin na digital services. Nakapalaman manigdian na pagtaunin mga private recruitment asin na manning agency ka na comprehensive insurance policy sa mga OFW asin na pag-akok nin mga gagastuson na may pagkaaram o may koneksyon digdi.
Obligaron man ang mga foreign na employers na ibas sa employment contracts ang napagtaonin insurance sa policy. Sa 7 minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pagkaga sa Kakampi Network News. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal na mga aeroporto sa nasyon dapat may malalauman na power supply sigon kay Senador Gatchalian. Dahil na dapat mautruan na eksperyensya na power outage o pagkawara ka na kuryente sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Iyon ang pinagkataonan doon ni Senador Sherwin Gatchalian na kasumpay ka na na-experience na power outage o pagkawara na supply ng kuryente. Sa gabos na tulong terminal kan NAIA kanakalis na aldaw ng Domingo. Sigon kay Gatchalian ang pagkawara ka na kuryente sa mga aeroporto ang madaranin flight delays sa grabing abala sa mga biyahero. Kaya man na pinapasiguro kan Senador sa Departamento kan Transportasyon o DOTR. Asin na Manila International Airport Authority o MIAA na maibitaran ang araw kining pangyayari sa NAIA terminals. Dapat na subot busising na inspeksyon ang nagabos na mga aeroporto o mga pasilidades kan aeroporto. Urog na ang mga power installations para masiguro ang operability kan mga ini. Pinagatanan doon kan Senador na mas lalong importante din ngunya na pinagalauman na malangkaw ang demand sa kuryente ngunya na panahon ng tig-init. Kakampi mo Network News. Pinagatanan na doon pa ni Senador Gatchalian na magakanigo lang na magkaigwa manin malalauman na backup power supply ang mga aeropuerto. Maximum tolerance pa pasunod sa pagserbi na ipinasunod sa pagserbi na mandamiento de aresto dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ibong na verbal asin na physical harassment na sapok na sarong PNP personnel. Dahil nagkulang ang mga personalis na Philippine National Police sa pagpapasunod na maximum tolerance. Pagpapailing ng respeto asin na pagtugot sa mga kagadan na kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kan ini ang serbihan ni na mandamiento de aresto sagud sa may turnover na ini sa International Criminal Court o ICC. Sigon kaya Police Colonel Jane Fardo ini ang sa ibong man ka na malalanit na tataramon panduduro-duro. Pagbabanta o panghuhuma asin na physical na harassment na nasapok na PNP. Gikan man sa pamilya, abogado asin mismong kidating Presidente Rodrigo Duterte. Sa press conference sa Palasyo ka na Malacanang, sinabi ka ng opisyal na igwapang sarong babaeng pulis ang nagsapo ng dakulang bukol sa payo. Matapos na ini ang lamasaw ni na telepono ka na common law wife kan dating presidente na si Hanilet Abansenya. Oras na doon yan na 20 minutos sa makalisan na oras na alas 5 ni na pagkaaga. Sa iba pa na detalyes ka na sa tuyan na mga bareta. Bareta sa lado nasyonal o balikan niya tuan na mga bareta sa lado lokal. Dugang na report na gikan na sa luwas sa PSO Naga. Pinauranan na reklamo sa pilot testing ka na dipindot na traffic light sa Almeda Highway. Aramon niya to ang details ka na bareta, balikan niya to si Michael Garcia. Direktang sinabi ni PSO Executive Director Rene Gumba na pinauranan sila ng reklamo sa pilot testing kan traffic lights dyan sa Almeda Highway kung saan push button o dipindot si mga mabaralyo sa tinampo, yan tigdonar ni Senador Francis Tolentino. Kang gibuhon ng pilot testing duwang lugar nasa kalaban kang highway ang barado na sa trapiko. Saro dyan sa crossing kang Villa Grande, asin sa porsyon dyan sa may release kang tren. Sa pahay ni Gumba, ang reklamong ipinapadara sa iya, haluyon ang stop, madalion ang go. Maski mayo man mabalyo sa porsyon kang Villa Grande.
Kung igwang malay na feedback, iusan ang pagtanggal ka mga orange barriers na nagdadara na talaga ng peligro sa mga motorista. Sa mga sunod na semana pa mabalik ang technical team na pakarayon si mga berya tang sinabi ninda di CCTV and traffic lights kaya naiiling manda kung may mabalyong behikulo sa mga minor parts kang intersection alagad sinangyaring pilot testing haluyo naka-stop dawa pwede naman magdiretso. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalo sa SMG Sir Michael Garcia sa dugang na report sa lado lokal. Nagadara sa tuya sa oras na 23 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkaga. Sa iba pang detalyos ka na sa tuya na mga bareta, balikan niya to ang detalyos ka na sa tuya na mga bareta sa lado nasyonal. Pinagkakakarkulong 567 na mga parauman na nagtatanom ng yellow corn na mga nag-atama ng urig asin na manok. Na direkta may kinabang sa bagong 278.3 milyon na pesos na grains terminal asin na trading station sa syudad ka na Batangas. O beto kaning maporos ang gastos sa produksyon kan animal feed sa sina mapalangkaw ang ingreso ka na mga parauma. Ang terminal and maserving sentro ni na supply ni na yellow corn na panginot na ingredient sa feeds. Ninulidig di masamay ginamarika sa sinabot kaya ang paggabakal ni na mais para sa mga nag-atama ni na urig siringman na manok. Sigon kay Agricultural Secretary Tio Laurel Jr. Dahil ang dugang na ingreso para sa mga parauma o kaya sa mga paratamanin na urig siringman manok. Ang iatod kanima katabang manini para masiguro ang pusog na supply asin abot kayang presyo na paglakan. Ang sinambit na proyekto na pinunduhan ka na World Bank na pupunan na o na pinagpunan na ipatindog kan Hunyo 17 taon na 2024. Vice Presidente Sara Duterte pinagpapagirumdum sa pro-China stance ka na sa iyan ama. Pinapagirumdum si Vice Presidente Sara Duterte mapadapit sa paninindugan ka na sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasumpay ka na West Philippine Sea na pabor subot sa China. Ang napagirumdum ang kasunod man ka na payag ka na Vice Presidente na ang pagkakarestar sa dating Presidente ang nasarong pagulog-ulog sa soberenya ka na Pilipinas. Kakampi mo, Network News. Si dating Presidente Duterte na arestara base man sa sarong mandamiento de aresto gikan sa International Criminal Court. Asin na sa presente na sa dahig. Mientras tanto pinag-kukonsider man na dai magakanigo ang unataunan ni na oras o panahon ang patani ni Vice Presidente Sara Duterte mapadipit sa subot na plano nga dayan sa mabot na pilihan sa Mayo 12. Sigon ki Assistant Majority Leader Jude Asedre ka na tingog party list. Papano man na ma-dignify sa iyan na mga payag bilang opisyal na nagpapatanid sa presidente. Sasayin agum asin na kiyaw sa Speaker Martin Romualdez. Hinapod man niyaw sa Deputy Leader Paulo Ortega na patanid o huma bilang fake news. Asin na sarulang subot sa mga diversion tactics ka na Vice Presidente. Oras na ito niya na igwala po kita ni na 26 minutos sa makalisan na oras na las 5 ni na pagkaaga. Sa iba pang detalyos ka na stuya na mga barata sa lado nasyonal na pamangiraray. Dison ka na Pasiga Regional Trial Court na day tawananin na o day paunran ang kagadan na house arrest ni Pastor Kibuloy suportado ka nagkapiran mga kongresista.
Pinagapayag ka na duwang kongrista gikan sa Yanggan sa Black na pag-suporta sa desisyon ka ng Pasig Regional Trial Court na daipaunran ang petisyon ni Pastor Apollo Kibuloy na house arrest. Sigon kay Assistant Majority Leader Ernix Junicio Jr., mismong ang kortean mayong nailing na rason na para paunran siya ka na pinagagad na house arrest. Bagay subot na nagpapailing din na pagkapantay-pantay asin mayong special na pagtrato. Sinabi man ni Basis sa Conversion Committee Chair J. Konghon, tama lang ang desisyon ka na korte ninulitaan mga ordinaryong Pilipino na napipreso asin mayong kaparehong pribilehiyo. Kaya dahil man na siya dapat tawag ng special na pagtrato. Kakampi mo Network News. Magigirumduman na hinagad ni Pastor Kibuloy ang house arrest tinulit sa subot kondisyon na pangsalud alagad ng desisyon ang Pasig Regional Trial Court Branch 159 na ibasura ni ninulit sa kawaran ni na Merito. Oras siya ito niyan na mga tugang igwala po kita ni na 28 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkaga. Palagos-dagos ko mo nag-antabay sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalles ka na stuya na mga bareta. Siripon niya ito na bareta sa lado lokal. Gatos-gatos na pamilya na nasuluhan duman sa Banuan na Kanpilar Susugon. Gatos na karungan na tinuprod ni na kalayo sa gilid kan kadagatan sa purong batsa sa barangay Banoyo, Pilar, Susugon. Pasado alas 12 ni na pagkaudto ka sudma, aldaw ni na Webes sa Marso 13. Marikas na nagawarak ang kalayo ninulis sa kusog ka na duro sa sindikit-dikit na umagkataraid sinaan mga karungan sa lugar. Segon ki Simon na Salomon saro sa mga nasuluan. Haranilang ansidan mga harong o haranilang sa sendan na harong ang pinagagikanan ka na kasulo. Nasa simbahan na subot siya ka na magbongkar sa kalayo na kung kaya nagpulit sa tulos tanganing isalbar ang dikit na mga bado kan sa iyang duwang aki. Ang ibang residente sa barangay mayo man na isalbar na gamit tinulis sa rikas ka na pagwarakan na kalayo. Sigon ki Salomon na may dikit pang may makuryente tinulis sa pagkaputulkan kablikan kuryente. Sa ngunyan na temporaryong nagtatiner muna ang sidan na pamilya sa residensya kan ama ka na sa iyan agum. Nagagad ngunyan ni natabang nin pagakan o sa pagi nin pagakan na bado o uniforme kan mga aki, materialis sarong asin na pangadjion ang mga naapektaran ka na sinambit ng kalayo. Insidente nin na kasulo. Padagos pa man na pinag-iimbestigaran ka na Bureau of Fire Protection duman sa Pilar, Susugon. Kung ano managad ang pinagikanan ka na sinambit na kasulo sa Pilar, Susugon na kung saan iyo ang tuminoprod ka na ginatos na mga karungan sa sinambit ng lugar. Kakampi mo Network News. 30 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkaga. Mabeltan sa tuyan na mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Salagad uya mo na nagkapirang Bagirumdom. Kakampi Network News. Network News. Pinagapirman na ka na Department of Education o DepEd Bicol asin na Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Ang nasarong Memorandum of Agreement para sa pinahiwas na pagpapasunod o pag-implementar kan tarabas sa program sa riyon. Pinanginutan ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sansad asin DSWD Regional Director Norman Lario ang ceremonial MOA signing na pinag-atenderan man kan mga opisyal gikan sa DepEd, DSWD, State Universities and Colleges o State Colleges and Universities, local universities and colleges. Asin iba pang stakeholders. Obeto ka na kasunduan na paiwasan ang tarabasa program sa riyon taganing mas kadakol na mga aki
na day patataw magbasa o struggling readers na matabangan sa pagikan na tutoring sessions. Sigon kay Direktor Sadsad na kasunduan ini ang sarong dakudan lakdang para sa mas maiwas na pagtatarabangan kana Departamento kan na Edukasyon na sin DSWD sa pagsuporta sa edukasyon kan mga kahubenan. Pinaggalauman na 66 na mga eskwela na sin sobra sa 2,000 na mga eskwela. Gikan man sa school sa division offices kan Albay, Camarines asin Sorsogon ang manginginabang sa initial na implementasyon kan programa. Sa irarom kan na Tarabasa tutoring program. Ang mga estudyante sa koleyo ang masalbing tutors sa mga struggling readers sa pampublikon na elementarya. Bilang parte kan na sa idang obligasyon sindaman ang masalbing youth development workers na may nginutan sa nanay-tatay learning sessions. Kakampi mo Network News. Bilang karibay mga kareswiman si Dani na kasa for work matapos ang 20 session inapagtukdo asin na learning activities. Base sa Memorandum of Agreement, ang DSWD may nginutan sa pagbilog ng mga programa asin na paggeya silingman sa pagkataon ng technical na suporta para sa capability building, community assemblies asin na pre-deployment na meetings. Ang DepEd man na manombranin na target na o an madesignar o ma-identifikar kan mga target na may estudyante asin mapakaray sa o pagpapakaray kan mga sistema sa tutorial. Pati naman na pagtaon na logistical support aron kan mga pasilidad asin kagamitan para sa mga klase. Ang pagpapapusog kan na programang ini ang nabase man sa Orden Ekutibo 76 na pinagpermahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ka Nobyembre 22 taon 2023. Bilang sarong pagilot na programa ka national government ang mapaiwas ang suporta sa edukasyon sa mga hobby ng mga Pilipino. Sa hararom ka na Executive Order magtatrabangan ng DSWD, DepEd, Commission on Higher Education o CHED, National Youth Commission, mga state universities and colleges, mga local government unit at iba pang ayon sa kang gobyerno, taganing mas pang mapagusog asin mapahiwas ang programa. Standby mga pag-iriba sa sendon na dugang na mga bareta sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ka na stoya na bareta sa lado lokal na pamanggiraray, naristar kan mga personalized kan Station 3 Canaga City Police Office. Ang nasarong 46 anyos na tricycle driver mentas na ini ang nagpapasada. Na atubang ang suspitsado sa kasong reckless imprudence resulting in homicide matapos na mabanggadan kini ang sarong pedestrian kan bulan na Setyembre taon na 2024. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga bareta sa lado lokal paman na giraray. Nagtutubod ngunyan na sarong ekonomista sa probinsya kan Camarines Sur. Kakampi mo Network News. Sa posible na dakulang epekto sa ekonomiya kan na nasyon ang pagiging barangak kan opinyon kan mga Pilipino, mapadapit sa pagkakaristar kan International Criminal Court kidating Presidente Rodrigo Duterte. Sa entrevista kay Professor Emmanuel Unsay kana Partido State University, sinabi kaninga negatibo na may divert o kaya man ma-shift ang atensyon ka na publiko asin na kan gobyerno sa panasadiring interest imbes sa mga programang may pagkaaram sa poverty alleviation o economic development na. Kabaliktaran man dyan ang pagkatubod ni former Bangko Sentral ng Pilipinas na Deputy Governor Diwa Ginigundo. Nasabi kanina daw magkakaigwanin na dikit na epekto sa financial market temporaryamente. Alagad sa bandang uri maraniman ang mga investors sa nasyon na. Sa bandang uri nagtao man na abiso o kaya man na advice si Professor Onsay sa mga Bicolano na sigon sa iya na apektado pa man sa nangyaring iniiwan mga Pilipino pa man giraray. Kung kaya sigon sa Professor Mayo man na magiginibuan na pag-iriwal-iwal kan mga Pilipino sa isyong ini.
Padagos man naggigibo ni nakaribukan sa social media ang mga post ka nagkapirang Bicolano netizen sa nangyari nga pag-arestar kay Duterte mientras na sa mga banwaan man sa probinsya ana mayo pang namomonitor ng mga hero protesta. Oras niya to niya na 48 minutos sa Makali sa alas 5 din na pagkaga. Balikan niya to ang nasatuyan mga pagriba sa luwas. Arabod niya to ang nabitbit na barata ni kakamping Junel Cuba. Brother, good morning. Salamat Rene. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa kuyang location sarong Arabon na nadakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa banwaan kan na tinambaka Camarines Sur. Dinakop ang nasambit ng Parabon na alas 3 imidyanin na pagkaaga kan na sudma. Dumanda sa Zona 5 sa barangay kan na Kamagunga tinambaka Camarines Sur. Sa paagi kaya kan apod sa cellphone kan sarong barangay secretary na pinagbistong si Ina Palmaria kaanda barangay Kamagunga tinambaka Camarines Sur. Sinasabi kaniya na igwani nangyari nga panabon sa nasambit ng barangay tulos na nagpasiring sa lugar ang mga responding mga miyembros kanda pulis. Pinagabisto ang suspect na si Joey Librias e Morales asin man Reggie Padua e Arcilla pariyong 18 anyos soltero pariyo kan Zona 5 barangay kan Kamagung tinambaka Camarines Sur. Ang nasambit ng mga duwang suspetsado sinasabing naaktuhan kan mga autoridad na nag-iikit kan 72 na pidaso kan mga bunga ninyog asin ini ana nagkakantidad na 1,800 pesos sa uma na pagsasadiri kan sarong Roni Cantor Bingbing kana barangay Kamagunga tinambaka Camarines Sur. Anda duwang suspetsado na nadakop kan mga miyembros kan PNP anda iyaon ngunyan nakakulong sa hipatura kan pulisya sa banwaan kan tinambaka Camarines Sur. Sinda sasampanin kasong theft kan mga miyembros kan PNP mantang pinagapipreparar ana mga dokumentos para man sa magkakadigong disposisyon kanasambit na mga suspetsado. Mientras tanto, duman sa banwaan kanda buhi Camarines Sur sarong lalaking may kasunin panhabon arestado man kan mga miyembros kan Philippine National Police kanda buhi Camarines Sur iyanda ninhuli man kana nasambit ng kaso alagad sa pagrekisa kan mga miyembros kan PNP nakuanan panindruga anasambit ng suspetsado sa pinaggibong matrayumpong manhunt operation na isinagibo kan mga miyembros kan Buhi Municipal Police Station sa panginginot yan ni Police Major Kini Tanchado ang acting chief of police kaibanan ang police kan siyudad kan Iriga sa Sitio Tubigan, Barangay Santa Maria, Iriga City kung sa ina nadakop ang akusado sa kasong theft kan alas 9:50 na pagkabanggi. Iyan sa bisa kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kan Municipal Trial Court PIF Judicial Region Buhi Camarines Sur and nasambit ng suspetsado nadakop sa pinaggibong joint manhunt Charlie Operation kana sinambit ng duwang hipatura kan pulisya nadakop iyo si alias July 32 anyos may kasaruan na kaistar sa barangay kan Burok Busok, Buhi Camarines Sur. Iyan na huli man kan kasong theft. Sa nasambit ng kasong theft, may piyansa na 6,000 pesos ang pigre-rekomendar kan korte para sa iyang temporaryong libertad. Pakadakop sa nasabing suspetsado, kinapkapan ini kan mga miyembros kan na PNP sa iyang lawas. Digdi na ko iyo mismo ang duwang pidasong medium size head-held transparent plastic sachet na may laog ni na shabu
asin na nagkakantidad na 219,096 pesos. Ang pagmarka asin pag-imbentaryo kanako ang ebidensya isinagibo sa partibismo kana mga witnesses kana mga elected barangay official sa nasambit ng lugar. Ang akusado sa presente nasa kustodiya ng Unyan Canbuy Municipal Police Station para sa magkakadigong pagproseso asin disposisyon mantang sasa nga tanininin kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinag-aapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mamalo sa kakamping Junel Cuba sa mga dugang ng mga barata sa lado lokal. Nagadara sa tuya sa oras na 7 minutos sa antes magabot ang alas 6 na pagkagam. Sa iba pa na detalyes ka na sa tuya na mga barata sa Kakampi Network News. Barata sa lado lokal paman na Giraray pinag-kumpirmar ni Police Major Inara Vica Flores ang OIC Chief of Police ka na tigaw na Municipal Police Station. Ang pagkaka-aprender ka na pinag-bibisto na number 1 Municipal Most Wanted Person sa Banuan na kanatigaon Camarines na may pinagatuban na kasong panlulugos. Sa entrevista kay Police Major Vica Flores, sinabi kay nina na sinambit na nakusado ang naungunyan sa kustodiya kanatigaon na Municipal Police Station. Mantang sinda na lang ang pinagalat ang commitment order na ipapaluwas kan korte para ibalyo sa pasilidad o kaya sa BGMP tigaon na akusado. Magigirumduman na alas 7:45 ni na pagkabanggi ka nagtalikod na aldaw Marso 12 sa perang lugar ka na barangay tinawagan na tigaon Camarines Sur. Ang mga personalized ka katigaw na Municipal Police Station pinag-aresta na akusado na pinagbisto sa pangaran na Sani o kaya man alias Isko. Soltero iguanin na libin na partner at residente ka na Zona 4 barangay tinawagan na tigaon Camarines Sur sa kapusugan kan mandamiento de aresto para sa krimen na panulugos o rape sirarom kan Article 266 sa iraroman na ka na sarong kaso kriminal nako na sa inan na mandamiento de aresto ang pinagapaluwas ni Honorable Randy Carlo Aquino Gubot Presiding Judge kan Regional Trial Court na San Jose, Camarines Sur. Sa iba pang impormasyon uyaan na parte ka na pagkipag-ulay kan KM Kakampi Partido kay Police Major Inar Vica Flores kasudma. Kansoon igwa po kaming naaresto na sarong lalaki. Ini po ang kinukonsidera na rank number 1, municipal most wanted sa Banwaaning Tigaon. Ang kaso niya pong inaatubang ay ang kasong rape. Mayo po inikpiyansa na inirekomenda kang satuyang presiding judge kang branch 30 sa RTC San Jose. Nadako po ini sa Zone 4, Barangay Tinawagan, Tigaon. Kakampi mo, Network News. Si Police Major Inara Vica Flores ang OIC Chief of Police ka na tigaw na Camarines Sur. 4 minutos sa antes magabot ang alas 6 na pagkaagaw. Dugagan pa niya to na mga barata sa rado lokal na police report gikan maduman sa Banuan ka na guard sa Trena Camarines Sur. Sa Roman na wanted person na na may pinagatuban na kaso nga qualified theft and pinag-arestar man. Kan mga operatiba ka na Philippine National Police duman sa probinsya ka na Cavite. Basado sa report ka na guard sa Turena Municipal Police Station alas 7:40 din na pagkabanggi ka sudma. Kakampi Network News. Network News.
Darato ni Mayor Amelita Migay Ibasco para man sa sanang gigibo ng Kawayan Festival 2025 kum 451st Town Foundation Anniversary ngunya na taon na. Sa impormasyon na hali sa lokal na gobyerno kan Banwa Nabula, sinasabing Marso 31 mapon an okasyon sa paginasarong Agri-Day asin Cook Fest kay banan man an Zumbambu. Abril 1, magkagawin ng Civic Parade, payo sa sentro asin Abril 2, ang CTP DXC asin Majorettes Parade, Abril 3, Heuristic Mass, Municipal Talakayan, Historical Exhibit asin April 4, magkagawin ng Job Fair, Boy Masarig asin Ginong Kawayan, igwa pang iba na mga event o aktibidades, ang ipinagpreparar kan lokal na gobyerno kan Banwa Nabula, sa tabang man kan History, Arts and Culture Tourism, kan lokal na gobyerno kan Banwa Nabula, ninhuli kani si Mayor Migay Ibasco nag-iimbitar sa Gabos na magparticipar asin magmuya-muya ninhuli ta Kawayan Festival na. DWEBFF Rinconada Kambimo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bereta sa lado lokal, ang lokal na gobyerno kan Banwa Nabula sa liderato ni Mayor Ray Lacoste ang maakunan mga application para sa Special Program of the Employment of Students o SPES ngunya na bulan na Marso 2025. Ngunya na daw yan pinakapoon kan kan sinasabing application period na kung saan ini pwede sa mga college level only 18 hasta 30 anyos ang edad asin maayong on-the-job training o OJT o summer classes na pinagagihan alagad an application sa paginin online. Siguna sa lokal na gobyerno kan Banwa Nabula an employment period o pagpunkan pagtrabaho kan mga magiging maswerteng miyembro kan Special Program of the Employment of Students sa Banwa Nabula maapon sa Hunyo hasta Hunyo 2025 kay nakaipuan na magpadaraan mga ini via online asin tinawang doon kan lokal na gobyerno kan Banwa Nabula na 20 slots na naman ang nakatalaan na paunrahan sa sinasabing Special Program of the Employment of Students kan lokal na gobyerno kan Banwa Nabula. Ang initial requirement siguro pa sa lokal na gobyerno, yon application letter na naka-address mismo kay Honorable Ray P. Lacoste, ang alkalde kan Banwa Nabula na ipapagi sa Personal Manager Designate na si Mark Anthony Nazarea. Kay puan man ang birth certificate o baptismal certificate photocopy sa naman asin resume biodata na igwa nin 2x2 ID picture siguro kay Mayor Ray Lacoste. Ini sa mga programa para man matawan ninda nin ayuda ang mga estudyante na mientras na bakasyon ang mga ni magkaigwa nin trabaho para magkaigwa nin ganansya na pwedeng gastuson sa saindang mga pangangaipo sa saindang pag-aaral. DWEBFF Rinconada Kambimo Network News. Yan tabi kakamping Rene ang mga bareta. Halidigi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Bene Desena. Good morning. Kakambimo Network News. Mabalo sa kakamping Bene Desena sa mga barata gikan dyan sa DWEB Kamsur sa Rinconada area. Nagadara sa tuya sa oras na 15 minutos sa makalisang alas 6 na pagkaga. Aramon man niya to na mga bareta gikadigdi sa partido sa pagikang KM Kakampi Partido. KM Partido Kakambimo Network News. Inotod niya to na mga bareta gikan sa satuyan mga pagiriba sa luwas sa lalaki arestado ka na PNP sa ngayuli sa kasong iligal na pagsisira. Detalyes ka na bareta Nilo Oriana. Arestado kan mga otoridad sa Banuanin sa ngay Camarines Sur ang sarong 64 anyos na lolo na nag-atubang ng kasong paglapas kan Acta Republica 8550 ang Philippine Fisheries Code of 1998 particularmente ang Section 88 kani illegal fishing. Basado sa pinagpaluwas na report ng PNP sa Banuanin sa ngay Camarines Sur sa ugma Marso 13, 2025 kung mas o menos alas 12:20 pagkaugto ang pinagsarong puwersa kan San Jose Municipal Police Station at Sinmansangay Municipal Police Station sa liderato ni Police Major Vincito Sarillo pinagramalan sa paikang paglatag kan warrant of arrest na akusado na pigbistong si Alias Mer, 64 anyos, may agum asin residente kan Mangkawayan di Banan Camarines Sur. Ini pinagdakop kan mga otoridad sa barangay San Antonio San Jose Camarines Sur sa bisa kan sinambitang warrant of arrest na may criminal case number P-2562 na pinagpaluwas pa sa sala ni dating West Opronio K. Maristela kan 5th Judicial Region Branch 58 San Jose Camarines Sur kan nakaagi pang Enero
23-2004 kung sa ini lampas 20 nagtago-tago sa mga otoridad. Asin may rekomendadong piyansa na kantidad 20,000 pesos para man sa sayang temporaryong libertad. Sa presente ang sinabit ng akusado ang padagos na nakauna sa kustudiya kan mga otoridad sa Sangay Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto sa ibang mga kaniliwat man na nangapudan ang mga otoridad sa sinabit ng Banwaan na padagos o sa sendang mga kahimanwa na padagos na magkipagtabangan sa mga otoridad sa paagimang kang pagpapaabot ng mga sumbong asin man na pag-report kung igwani na mga mandato asin man na makadudang hiro-hiro na mga personahe sa urog na sa sendang lugar. Dagdag na marata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Neil Oriana Marinaga. KL Partido, Kakampi mo Network News. Personalized ka na Bureau of Fire Protection o BFP sa Banwaan ka na sa Jose Camarines Sur. Nakisumaro sa pagkakondukta ka national synchronized earthquake drill na giribo sa Salugon High School sa Banwaan ka na San Jose Camarines Sur kasudma. Dad sa Prado sa Detalles kan Barata. Naging matrayon po na ginibong National Synchronized Earthquake Drill sa pinagkakonduktakan mga personalized kan Bureau of Fire Protection kan San Jose sa panginit ni Senior Fire Officer Fortex Valentino o SC Fire Marshal kung saan ini ginibong sa Salugon High School, Barangay Salugon, San Jose Camarines Sur, Kasudma. Naging katawan ka na Bureau of Fire Protection ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, representatives ka na Office of Civil Defense at ang Philippine Coast Guard. Nasabing aktibidad ini ginigibo kada kwartal kan taon at sinaobserbaran sinamit ng aktibidad ginibaan na pag-ensayo ka na basic na konsepto na duck, cover, and hold technique. Obheto ka na sabing aktibidad yun na maging ang mga participantes paghanda partikular na kan mga estudyante asin mga partokdo kung ano ang sa indang gigibuhon kung nagkakaigon nin linog o maging kasalo o bahito pa man kanin na mapapusugan sa indang kanda asin na makanod kan mga tamang gigibuhon para maisalbar ninda an sa idang mga buhay kung igwanin na paglinog katagod kay na igwa pang ibang epektukdoan personalis ka na Bureau of Fire Protection arog kan tamang paggamit ka na fire extinguisher asin sigun pagki Senior Fire Officer Valentino magkakaiwan ba po subot sindanin iba pang aktibidad na kay po naggibuho na sa pag-obserbar kan fire prevention month ngunyan na taon. Dagdag na balita luwala para sa Kakampi Network News dad sa Prado, kakampi mo. KL Partido, Kakampi mo Network News. Kakampi mo Network News. Mabalo sa mga pag-iriba, mentas tanto dugangan niya ito ang mga baratagi kadigdi sa partido area. Nagpayag ni na pagmundo si Mr. Joel Balasta, Municipal Agriculturist ka na Banwaan ka na si Ruma Camarines Sur. Minuli sa kasuguan ka na Korte Suprema na nagtutugot sa mga commercial fishing vessel na mag-operar sa mga municipal waters. Sa entrevista kay Municipal Agriculturist Balasta Kasudma, sinabi kanina dakulaan na dadaraw na epekto ka na desisyon ka ng pinakalangkaw na Korte ka Nasyon sa labis sa 3,000 na mga parasira sa Banwaan ka na si Ruma na naglalalaom ka na sinda na pagbuhay sa paikan na pagpapalakaya sa municipal waters. Dakula subot na kompetensya ang mga commercial fishing vessel ka na mga saradit na mga parasira sa sinambit ng Banwaan. Uya na parte ka na mga pahayag ni Municipal Agriculturist Balasta. Namumundo ang council sa Supreme Court decision na tinutugutan ang darakulang mga palakayang iliyo sa laog sa municipal waters. Tangunya po ang Banwaanin sa Ruma, karo sa livelihood ka mga tao digdiyo ang pagsisira. So iga po kitang more or less 3,600 na rehistrado mga parasira sa Banwaan, puros po ini municipal. So ibig sabihin, sa hindang inaasahan ang nurture fisheries sa laog ng 15 kilometros. Kakampi mo Network News. Si Municipal Agriculturist Joel Balasta ka na Banwaan ka na si Ruma Camarines Sur sa ginibon na pagulay ka na KM Kakampi Partido Kasudma. Sa iba pa na bareta, mas alertado ngunyan ang Philippine National Police sa nasyon na matapos na magpaluwas ang kampok ramin na kasuguan na nagpapasirarom sa heightened alert status sa Philippine National Police.
Kasunod ka na pagkakaristar ki dating nga Presidente Rodrigo Duterte sa kapusugan kan mandamiento de aresto na pinaluwas ka na International Criminal Court o ICC. Sa entrevista ki Police Major Inara Vica Floresi o IC Chief of Police ka na tigaw na Municipal Police Station. Nakandam na PNP sa ano man na posible na mangyayari, urog na ang pagkakaigwa ng hero protesta. Kan mga suportadores si dating Presidente Rodrigo Duterte sa kasuguan kan o mga suportadores si dating Presidente Duterte sa kasuguan kan Kampo Crame day tinutugutan ang gabos na personalized kan PNP na magbakasyon o mag-leave mantang kay puan na yaon ang mga ini 24 oras sa ipatura kan Philippine National Police. O yan na parte kan mga payag ni Police Major Florese. Ang katuya pong headquarters sa national, ang Campo Crame, nagpaluwas po ng sarong direktiba na inelevate po sa heightened alert status ang katuyang kapulisan. So ang epekto po kani, technically halos pareho na po siya sa full alert pero mas mababa lang po siya sa full alert. Heightened alert lang po siya. Pero ang epekto po pareho, ang katuyang mga leave of absence, kansilado po, sumayo po, naka-leave mo niyan ang mga kapulisan, full force po mo niyan ang katuyang kapulisan for any eventualities na posibleng mangyari. Kakampi mo Network News. Si Police Major Inara Vica Floresi ang OIC Chief of Police ka na tigahon na Municipal Police Station. Oras niya tungo niyan, 24 minutos sa makali sa alas 6 na pagkaaga. Aramon na niya tungo niyan ang tinaripo ng mga bareta ka na BBS-FM o 91.9 na BBS-FM Naga. Sa paagi ni kakamping Junel Cuba. Brother, good morning. Salamat Tabi kakamping Junel. Salamat Tabi kakamping Rene. Antabayan mga tugang ang mga bareta kan BBS FM Naga para okay sa uyan mga bareta sa lado lokal. O sa lado national common law partner ni dating Presidente Rodrigo Duterte reklamo kan na sarong pulis. Maplanchar ni na kaso na sarong police woman sa common law partner ni dating Presidente Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansinya matapos siyang lamasaon ng cellphone sa payos sa tao ka na pag-aristar kan ICC sa dating presidente. Sinabi ni PNP spokesperson na Brigadier General Jane Fardo na desidido na magplanchar ng kasong direct assault ang nasambit na pulis na naggasapon ng bukol sa sayan na payo ninuli sa sinambit ng insidente. Sango niya nasa marinang kamugtakan ang sinambitan na pulis alagad igwapanin na bindaan na sa iyang payo. Mahirumduman na kan Marso 11 nagpalibot. Ang mga pulis ki Hanilet asin Kitty Duterte ang mga pulis para makarani ang mga otoridad. Sa dating presidente asin tultol na maarestar ang dating presidente, kasumpay ka na kinakatubang kaning kasong crimes against humanity. Balikan niya to ang 91.9 na BBS FM Naga sa sindan na mga bareta. Kakamping Junel, brother, good morning. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat Tabi Tol kakamping Rene o yaman ang mga bareta halidigdi sa 91.9 BBS FM Naga. Nagsagibong niyan ang Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office No. 5 Bicol Region sa pagkakaigwanin training sa Porpis Parent Leaders PLEs. Ini pinagagibo sa Banuan kan Milaor Camarines Sur sa tabang man kan na lokal na gobyerno isinagibo ang Disaster Ready Families Capacity Building Porpis Parent Leaders. Iyan tangani man na pakusugun ana kaaraman kana disaster preparedness, emergency response and risk reduction. Pinagapanginutan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO anda pagkakaigwa kana training manungudmad sa mga emerensya arog kana bagyo linog pagkakaigwanin baha mantang isinasagibo
kana mga partisipante anda mismong pagtao ni kaaraman para manda sa listong pamilya yan sa tamang preparasyon kung sa indigdi sinda anda preparar sa first aid asin emergency response para masigurong marikas asin epektibong pagresponde sa mga emerhensya. Sa pagtatapos 83 na mga parent leaders ana sinasabing nakabilog ka na family disaster plans asin nakanood na magtaon ni inot na first aid. Padagos man na nakikipagtabangan probinsya ng Camarines Sur, DSWD sa mga lokal na ahensya tangani man na mas pang mapakusog ang kakayahan kan mga pamilyang porpes sa pag-aatubang sa anuman na klase nin kalamidad. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, kununtan linya kan sa tuyo mga pagiriba sa luwa, solusyon sa problema sa buli-buli dyan sa Banwan kan Lagonoy North, aadalan pa kan Municipal Agriculture Office. Boyet Padere sa detalye. Otrong ipapaabot sa magkakaligong ayon sa kan Municipal Agriculture Office kan Lagonoy, Camarines Sur ang haloy ng problema sa operasyon kan mga buli-buli o illegal na klase ng pagsira pagkatapos na liwat na mahilin ang mga sa North Coastal Area. Apwera kaya nakakumpitin sa ilikan mga sarlit na parasira pero sining sa kadagatan. Sigun kay Mauhead Engineer Bimbo Ponsalan, aminado sinda na basta nakakagibuling aksyon umaya pang konkretong solusyon dapit sa silambit ng problema. Pero ang operasyon na sabutan sa indang ginibo alagad ilay nagtriumpo na mapapundo ang mga buli-buli. Pighagad naman nila ang tabang kan mga opisyal kan barangay asin Coast Guard para tabangan sila makabilog ng solusyon. Sigun man sa Municipal Police Office sa paagi ni Police Major Michael Pordorado na nakikipag-ulay sila sa Philippine Maritime Group. Nakagibo naman sila rin sunod-sunod na operasyon. Alagad, tulos ba na nakapagpiyansa ang mga nadakop? Asin balik na naman sa indang illegal na pagsira. May pagduda na igwang nagtatao ng proteksyon sa mga ini. Para sa BBS News, Buwit Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, DTI rinaot ang 702,000 na kantidad ka na uncertified products. Daryl Banya sa detalye. Rinaot kan Department of Trade and Industry digdi sa Bicol ang maabot sa 702,230 pesos na kantidad kan mga uncertified as in substandard na mga produkto kan suudma na ginibo ini duman sa opisina regional kan sinambitang ahensya bilang parte kan sa indang kampanya para sa salbado as in di kalidad ng mga produkto sa merkado. Sigon sa sinambit ng ahensya ang mga rinaot na produkto gikan ini sa mga ginibong monitoring activities na nagtalikod na taon. Sabi pa sa informasyon na sa ginibong inspection kan DTI Bicol na discover ninda na dako ng mga produkto ang mayong Philippine Standard Mark para sa lokal na produkto o import commodity clearance na sticker para man sa mga imported na produkto. Dahil digdi, tracing negosyo nagikan sa probinsya kan Albay asin digdi sa probinsya ng Camarines Sur ang kinasuhan asin pigsusuko na isurendir ang sa indang mga substandard na paninda. Kabali sa mga rinaot na produkto, iyo ang plywood, iyo ang PVC sanitary pipes, motorcycle inner tubes, electrical appliances, mga steel wires, monoblock chairs, extension wires, motorcycle helmet, asin man PV pipes para sa potable water. Bilang parte kan pagrumdum sa World Consumer Rights Day kan o sa maabot na Marso 15, liwat nagpagirumdum ang DTI sa mga parabakal na asiguraron sa nasertipikado ang mga produkto sa indang bilabakal, tangarig dang malikayan ang peligro sa salud. Pagpagirumduman kan ahensya ang mga negosyante na magsunod sa mga panundon kan DTI, tangarig na malikayan ang anuman na kaso. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan makabarata sa lado lokal, biyahe kan train sa Bicol, dai pa normal puon kan matapos ang bagyong Christine. Boss O Kaisminda sa detalye. Pinag-confirmar ni Suka. Manager Giovanni. Suka. Pinag-confirmar ni General Manager Giovanni kan PNR na ang normal na pagbiyahe ka na train igdi sa Bicol Region anday pa na ibabalik ning huli naman sa nakakapirambagon ang sagkod sa ngunyan under repair matapos na masanop kan na tubig durante kan bagyong Christine. Alagad igwa nin biyahe ba kung araw kanto na halos maghapon igwa nin ribay-ribay na biyahe nin tren alagad sa ngunyan sa anbiyahing Ligas-Pinaga, duwalang na bagon, mantang ana biyahing Naga Sipokot, ana saro lang na bagon kantrin, ang nagbabiyahe. O yan parte kang pahayag ni Giovanni Miranda kan na PNR. Sa Bicol ay hindi pa katulad bago nagkaroon ng bagyo. As of now, mayroon pa lang tayong 2 tren na bumabiyahe po. Yung sa Naga Sipokot, isang tren doon, at dito sa Naga Tuligaspi, isang tren. So before tayo naapektuhan kasi ng bagyong Christine, 3 tren ang bumabiyahe po. Bali dito sa Naga Ligaspi ay may 2 tren na nag-alternate at naglo-loop siya 3 beses isang araw. GM, kung hindi pa nabanggit, ilan yung pondong nailaan? Partiyan kan na pahayag ni Giovanni Miranda, ang General Manager kan na PNR, na kung saan na nilalauman na maibabalik ang na biyahe kaini nurong pulan. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabitol Kakamping rini ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Mo Network News. Mabalos sa Kamping Junel Cuba, mabalos sa 91.9 na BBS FM Naga. Oras siya tungon yan, 35 minutos sa makali sa alas 6 na pagkaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya na mga bareta sa lado lokal pa man giraray. Pag sagibunin rally sa Bicol, respetaron da ka na Philippine National Police alagad. Ang mga maparibok da iman na tutugutan. Pinagatanan doon ka na Philippine National Police sa Bicol na irespeto ninda ang mga individual. Na magkikisumaro in kaso magkaigwan ni Nero protesta sa reyon na kasumpay ka na pag-aristar kidating Presidente Rodrigo Duterte. Sa entrevista kay PNP Bicol Regional Director na Police Brigadier General Andre Perez Dizon, sinabi kay nina irerespeto ninda ang mga rally alagad na ninda tutugutan ang karibukan na pwede sir na makaraot din mga propriedades o mga kagamitan o kundaiman makaapektar sa regular na paggabuhay-buhay kan mga namanuan sa Bicol. Mientras tanto naka-heightened alert status ang PNP sa ngunyan na kung nasain na aabuton sa 10,000 na mga personalis ka na Philippine National Police ang nakadeploy sa anom na probinsya ka na Bicol Region. Sa iba pa na barata sa lado lokal, formal na nga binukasan na kasudma, Marso 13. Ang bagong PNR Police Station sa sarong seremonya na pinanginutan ni Philippine National Railways o PNR General Manager Giovanni Miranda. Ini ang may ginasaro sa mga estasyon na parte ka na biyahe ka Naga Ligaspi. Pinag-atindiran ang inaugurasyon nga kan mga opisyal ka na PNR asin mga representantes sa gikan sa manibaybang ahensya kan gobyerno. Susog sa PNR ang pagbubukas kan bagong estasyon na parte ka na sindang padagos na programa. Tanganin na mapakaray ang serbisyo sa mga pasahero sa paagi kan epesyente asin salbado na pampublikong transportasyon na. Pinagalauman man ang mas sa marikas sa sintultol na o tultulan na pagbiyahe kan mga commuter, dinuli sa bagong pasilidad na makatabang man sa pagpapakusog kan ekonomiya sa lugar.
Sa entrevista, pinagataonan doon. Kakampi mo. Network News. Pinagataonan na doon ni General Manager Miranda ang importansya ka na proyekto ini sa pagpapahiwas kan railway network sa nasyon. Ana bagong PNR Pili Station ana nagpaserarom sa objektibo kan Philippine National Railways nagibo na mas epesyente, moderno asin abot kamay kan publiko ang transportasyon. Sa paagiman ng country na sa paagiman kan sinambit ng programa, aaboton na ang papangiturogan na Bicol Express Project. Mas dako laman na subot ini sa mas kadakol na mga pasahero ang napedisa na mapagsilbihan kumpara sa lumang istasyon na sa Bicol. Pero di compliant ini sa gender sensitivity kaya may mga restrooms o kaya man mga kubeta. Para sa gabos, depende sa pagkatawo kan mga pasahero payag pa ni Miranda. Mientras tanto, day pa man normal ang nabiyahe kan mga tren sa Bicol matapos ang nadanyos dara kan na bagyong Christine. Sangon niya na duwang tren lang ang nagbabiyahe sa rutang Naga, Sipukot asin Naga, Ligaspi. Sigon sa PNR, 4.9 milyon na pesos ang ginastos sa pagpapatindog ka na bagong istasyon na. Kasabay kay Iloilo ay naman na pinagpapakaray ang iba pang istasyon ng tren sa reyon, tanganin mapakaray ang serbisyo sa mga pasahero. Pinaging kami naman na kanapin ara na publiko na suportaran ang sidan mga programa, tanganin mga kawikaw. Ana mas mauswag asin epesyenteng sistema kan transportasyon sa nasyon. 39 minutos sa makalis ang alas 6 na pagkaga mga bareta sa lado nasyonal. Matapos na sabiyon na kanagatalikod na aldaw na andam na magparesto tanganin makaibanan sa dahig. Asin na mataman si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pinahayag man na kasunman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maagad sa nintabang sa Senado in kaso magapaluwas ni na mandamiento de aresto laban sa iya ang International Criminal Court o ICC. Sigon kay de la Rosa, agadon niya ang tabang kan Senado kung gigibuon man kan gobyerno ang ginibo sa dating presidente na pinag-surrender sa ICC. Si de la Rosa ang kapareho ni Duterte na akusado man sa kasong crime against humanity ninuli sa madugong giyera kontra illegal na droga. Kakampi mo. Network News. Kanakalis na administrasyon. Sinabi pa ni De La Rosa na may commitment sa iyo si Senate President Francis Chis Escudero na tatawanan siya na proteksyon sa good na ini ang pinagtutugutan pa kanlay. Pero kung dahil subot kayang tawanan ng proteksyon na kan Senado ang matrangkilo man siyang masurrender o na isusurrender ang sa iyang sadiri para dahil na magkaiguanin na kariribukan. Nadiskinarman si De La Rosa sa subot akwaran na paninindugan kan administrasyon ng Marcos sa kaso kan dating presente na para sa iya isinubo pa sa International Criminal Court. Alagad at sinabi ni De La Rosa na iba man nasubot ang nangyari nilulis sa pagpasublipak ng private jet para mayatol si Duterte duman sa dahig. Sangon niya nasubot ang ibon niya ang nagabos na remedyo nilulis sa posibleng siya naman ang masunod na target kan International Criminal Court. Mientras tanto, binasura ka na First Division nga kan ka Commission on Election o COMELEC ang sarupang disqualification case na pinagsampa ka na sarong Bertini Causing kontra ki-act CIS Congressman Erwin Tulfo. Ini kasunod ka na pagbasura ka na COMELEC sa nainot ng disqualification case na pinagasunad man sa sarong o kan sarong Virilio Garcia. Resulta man ini ka na labi-labing pasalamat ni Congressman Tulfo. Inot da sa Diyos sa iya na padagos na paggaya sa iya asin sa pagtabang sa mga pagsubok o kaya pagporbar sa iya. Nagpasalamat man si Congressman Erwin Tulfo sa iyang legal team sa pahinginot ni Attorney Karen Jimenino sa iyan na mayong kapagalan na pag-asikaso na maitanos ang sa iyan laban sa mga
kadipisilan na sa iyang pinag-aagihan. Kasi na nagpasalamat man na si Tulfo sa padagos na kumpiyansa na suporta sa iya kan na publiko. Kakampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pa na bareta sa lado national pa Giraray. Fake news subot ang nagwawarak sa social media mapadapit sa subot mass resignation sa Puwersa Armada ka na Pilipinas. Partikular na sa Philippine Army bilang suporta kidating Presidente Rodrigo Duterte matapos sining ipa-arestar kana International Criminal Court o ICC dinuli sa kasong crimes against humanity. Pinagapahayag ni Police Major Di Maala o ginibo ang napayag ni Police Major ni Army Major Di Maala matapos na magaluwas ang mga report sa social media na may nangyayari na subot na mass resignation sa Puwersa Armada ka na Pilipinas sa urog na sa Philippine Army. Nayuan na ayuan nagrepresentar kang pinakadakulang sangaka na Puwersa Armada ka na Pilipinas sa nasyon. Sa presente sinabi ni Di Maala na mantinidong alang kawalan moral ka na Philippine Army. Kasi na pinagpipirit na sarong na sarosindan na mga profesional na organisasyon na nakikisaw-saw sa kiribukan sa politika. Ipinahayag man ni Armed Forces of the Philippines spokesperson na Colonel Francil Margareta Padilla na dahil beripikado ang sinabit ng social media post kaya dahil man ini dapat basta-basta tubodon. 44 minutos sa makalis na alas 6 na pagkagabareta sa luwas ka na sa tuyang nasyon. Nagkaiguan ni na simpleng na pag-celebrar si Pope Francis sa sayan na ika-12 anibersaryo sa pagtukaw sa pwesto. Nagdara ni na birthday cake na may kandila ang mga medical staff kan Jimmy Lee Hospital sa room bilang pagbati sa sayan na anibersaryo. Sigon sa ulit si press office na nakihirasman ang Santo Papa sa pagiman kan online in spiritual exercises sa Roma, Korea. Kakampi mo Headlines. Kakampi mo Network News. Ipagpapadagos man na kan Santo Papa sa iyang respiratory therapy na kung saan pinag-ribay-ribay ni ang non-invasive mechanical ventilations sa pagkabanggi asin high flow oxygenation sa nasal canals sa pagkaaga. Sa sarong bulan na pagtinar kanis sa ospital mas maray naman ang kamugtakan na kan Santo Papa kumpara sa enot na tulong simana. Dahil man na masiguro pa ka na Vatican kung hanggang no rin siya ma-mantener sa sinambit na hospital. Mientras tanto, bareta sa kinabani na Karawat buminara si Shaya Gilgius Alexander ng 34 puntos sa 118-112 na pagtapos ka na Oklahoma City Thunder sa nagdidepensang Celtics. Asina ko na playoff berth. O minakot si Chen Itz sa Holmgren ng 23 puntos sa 15 rebounds para sa Western Conference na leading Oklahoma City na iguaning kartadang 54 kapangganan asin 12 kadaungan na. Kuminamada man si Jason Tatum ng 33 puntos para sa Boston Celtics. Naiguanin na kartadang 47 kapangganan 19 kadaugan mentras na nakaiguaman in 22 na markers. Si Derek White at sinuminakot man si Al Horford ng 18 puntos at 10 rebounds. Nagtabla sa 98 puntos. Sarong 8-0 na atake ang ginibukan Thunder. Tampok na 3-point shot ni Kenrich Williams at sinduang free throws ni Gilgius Alexander para makadulag ang Celtics.
o makadulag sa Celtics na Oklahoma Thunder. Mga tugang sino na pong naantabayanan ang katripunan ka na sa tuyan na mga bareta sa Kakampi Network News kunyang pong aldaw po ni na Biyernes sa petsa 14 kan bulan ng Marso. Kakampi mo Network News. Daon na 2025 sa pangaran kan sa tuyan mga kaibanan na Radio Patrol Reporters. Mga kakamping radyo ang TWEB Camsur sa Rinconada area. Asin ang 91.9 na BBS FM Naga. Siringmanan sa tuyan mga pagiribang Radio Patrol Reporters hindi sa Kiyam Kakampi Partido. Sa lado technical na kaibanan niya to Gerald Villar asin sa pangaran ni kakamping Jun Bernasa. Anagatod sa indukan na mga bareta. Ang sinupon lingkod, amigo sa radyo Rene Orellosa. Mabalos kan sindong pagantabay, maray na aga. Ladies and gentlemen, here it is. 99.3. 99.3. 99.3. 99.3. This is 99.3. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Mula sa nag-iisang kakampi nyo. 99.3. Kakampi mo. Czar Security